Good morning guys. So, tapos na tayo ng breakfast. Tira lang yun ang alaga ko. So, ito, yung kape ko hindi pa rin ubos pero tapos na ako maglinis ng buong bahay. And, naghihiwa tayo ng broccoli, yung ulam namin ngayong tanghali. Yung alaga ko. Ayan, lalagyan ng beef. Tapos magsasaing maya-maya bago magsundo. And, yung amo ko, syempre isang taon na ako dito, no? Sobrang aga nila. So, yung amo ko sa Saudi dati, nung ilang buwan na lang ba yun? Mga 6 months pa. 6 months pa bago matapos yung kontrata ko. Nagtanong na sila kung magre-renew ako. Hindi, sabi ko, pag-iisipan ko pa. Tapos, nag-offer yung amo kong lalaki. Yung amo kong lalaki doon ang nagkausap sa akin. Sabi niya, dadagdagan ka namin ng 100. Dagdagan ka namin ng 100 real. So, sa atin, nasa 1,200 pesos siguro yan. Kasi 12 lang yung palitan noon. So, ayun, sabi niya, dagdagan ka namin ng 100 real. Sabi niya, mag-renew ka sa amin ng kontrata. So, sabi ko, pag-iisipan ko. Tapos, ang iniisip ko noon, pag sinabi ko na hindi na ako babalik, baka pahirapan ako. Ganun kasi doon minsan guys, yung mga maririnig mong ganyan, na nangyayari naman talaga. Pag hindi ka magre-renew na sinabi mo na hindi, papatagalin ka pa bago ka umuwi o kaya baka mamaya gawan ka pa ng masama or pagbintangan ka, ganyan, pahirapan ka sa trabaho. So, ang sinasabi na lang nila is babalik sila, pero hindi na sila babalik. Ganun. Ako naman, ang sinabi ko, babalik ako. Pero nagdadalawang isip din ako noon. So, ayun. Hindi bumalik nga ako, no. Pagbalik ko guys, same pa rin yung salary. Tapos, hindi kami nagawa ng kontrata, walang kahit ano. Basta bumalik ako noon, same pa rin. So, nagreklamo ako. Sabi mo, tataasan mo ako pag bumalik ako. Tapos, ayun, dinagdagan nga nila yung sweldo ko. Aba, ayun na, simula na nung naging demonyo na. Grabe sa'yo, pahirap talaga. Tapos, bagong anak din yung amo ko na babae. Sobra, as in. Kaya, hindi ko yun guys. Nag 3 months lang ako sa kanila nung bumalik ako. Tapos, naghanap ako ng ibang employer. Yung sa Saudi yun. So, dito naman sa Hong Kong, ayun, pinag-iisipan ko din kung magre-renew ako kasi parang gusto ko na isang kontrata lang kasi alam mo yung oras na yung mga anak ko gusto ko silang maalagaan pero yung oras din na malakas pa ako na pwede pa ako magtrabaho para kumita pa para sa kanila din. Alam mo yun, nahahati yung isip ko dun na gusto ko magtrabaho na ganito, malaki-laki yung kinikita para sa kanila. Pero, gusto ko rin na alagaan sila at nandun ako habang lumalaki sila. So, nahahati yung aking isip. So, titingnan natin. Sana maging okay yung negosyo namin para kahit papaano, pag naging okay yun, mas okay na nandun na lang ako sa Pilipinas. Pero pag hindi, kasi iniisip ko guys, magka-college na si Kiel, tapos si Jillian mag-high school na, tapos si Ella papasok na rin. Gusto ko nasa private siya napapasok kasi mas okay syempre yung pagtuturo, kaunti lang yung estudyante. Tapos alam naman natin, 'di ba, pag nasa private, talagang medyo may alam, ganyan. Kasi natututukan nga, iba yung pag-aaral sa private at sa public. So ayun, yun yung gusto ko sa anak ko. Pero ang dami ring sakripisyo, yung oras, yung hindi mo sila kasama, yung anong tawag dito, parang nakakalimutan ka na nila. Yung parang mas okay na wala ka, nasasanay na sila na wala ka. Ang sakit minsan na makikita mo na katulad nung may project si Jillian. Tapos, ang nilagay niya daw doon, yung papa niya. Yung parang gagawa ka ng letter. Sino yung gagawa ka ng letter para sa isang tao na pagpapasalamat. Tapos, ang nilagay niya doon, yung papa niya. So, parang, sabi ko, parang nasaktan ako. Sabi ko, bakit hindi ako yung nandun? So, parang hindi nila nakikita pa yung sakripisyo mo bilang sa paglayo mo. Parang, baka iba yung iniisip nila na bakit ka lumayo. Hindi nila naiisip yung pa sa puso mo na para sa kanila yun. Ang hirap, sobrang hirap kasi gusto mo nandun ka din eh. Alam mo yun? Ang daming nanay na ganito na nasa ibang bansa na yun. Hindi masyadong nakikita ng mga anak yung sakripisyo ng kanilang mga nanay na nasa ibang bansa. Mas nakikita nila yung sakripisyo or yung nandyan yung tatay nila, mas nandyan yung tatay nila sa kanila. Maraming ganyan, marami akong nakikitang ganyan, na mas mahal nila yung mga tatay nila kasi yun yung kasama nila. Kaysa dun sa nagsasakripisyo na nasa ibang bansa para sa kanila, para may makain sila. Ang daming ganito guys. So ayun, pinag-iisipan ko pang mabuti kung ano ba talaga. Kasi nakasalalay dito yung time na masasayang pareho.
pareho, ang daming masasayang. Gusto mo magtrabaho kasi malakas ka pa, sayang yung kikitain mo, at gusto mo ring alagaan sila kasi sayang yung oras na hindi mo sila nakakasama na lumalaki. Minsan lang sila magiging bata. So, ayun. Ang dami ko nang sinabi. Magluluto lang naman ako ng broccoli. Ang dami ko na naman sinabi. Ay. Ang hirap mag-decide, no? Kung kayo, alin kayo doon. Ang hirap ko din sa Pilipinas, promise. Baka hindi namin mapatapos si Kel kung doon lang kami aasa sa Pilipinas. So, kahit pareho kami magtrabaho, parang hindi kakayanin kasi college, sobrang laki ng tuition, allowance, tapos gusto pa ni Kel seaman, gusto niya mag-seaman, yung mahal-mahal ng tuition pinon. Tapos, kung mas maganda pang school, mas mahal pa. So, hindi natin alam kung ano ba talaga. Yan yung pinagdadasal ko lagi. Kung ano yung saan ako dadalhin ng kapalaran. Kasi malapit na, 1 year na tayo. Ang bilis-bilis. Ayun. Kaya todo tipid, todo. Sana maging okay yung negosyo. Para kung sakaling maging okay, kahit wag na, diba? Kahit doon na lang ako. Kaya naman yung mga pangkain eh. Ang iniisip ko kasi, matapos lang yung lahat ng bayaran, na ipagawa ko yung bahay. And then, kahit pangkain araw-araw, kaya naman mag-diskarte sa Pilipinas. Yung tuition fee lang talaga, yung pag-aaral nila, yun yung iniisip ko. Gusto ko maganda yung school na mapasukan nila. Yun yung pangarap ko para sa kanila kasi hindi yun nangyari sa akin. Kaya gusto ko sa kanila mangyari na pumasok sila sa magandang school. Ay, so yun, magluto muna tayo. Mamaya ulit. Merienda time. Ay, nang merienda ko kamatis. Kasi masisira na naman ang dami-dami. So, ayan, maganda rin yan sa balat. Kaya kung meron kayo dyan, kainin nyo guys. Sobrang ganda niyan kahit once a day lang. Grabe yung epekto sa skin. Nakakalambot, nakakakinis to guys. Kaya panatilihin natin na kumain nito. Kamatis o kaya cucumber. Pila na ako guys. Sobrang haba ng pila. Grabe. So, ayun. Dagdag ko lang doon sa kwento ko kanina. Nako. Alam nyo, iniisip ko din na kapag tumigil ako mag-abroad, baka sa susunod na pag-apply ko, hindi na ako matanggap or hindi na ako makapasa sa medical. Kasi nga, ngayon, alam nyo naman, diba, yung sa scoliosis ko, yung spinal cord ko, yung sa agency na in-applyan ko ngayon, na kaya ako nakarating dito, hindi na nila tinatanggap yung my scoliosis. So, naghigpit sila about medical. So, kung sakali man na mag-a-abroad ulit ako at mag-a-apply ako, baka hindi na ako makapasa sa medical kasi nga hindi na siya allowed. So, isa pa yun sa iniisip ko, kung titigil ako sa pag-abroad, baka mamaya gusto ko ulit mag-apply, hindi na ako matatanggap. So, ayun, isa pa yun sa mga risk na kailangan natin isipin, no? So, kung tutuloy-tuloy ko ngayon, hanggat nandito ako, hindi ko kailangan mag-medical every contract. Kasi nga, okay naman kapag magre-renew ka, hindi ka kailangang i-medical ulit. Pero kung uuwi kang Pilipinas, tapos maisipan mo ulit mag-abroad, ayun, baka magka-problema na ako sa medical. Kaya, yun, isa pa din yun sa iniisip ko kung magre-renew ba or diretso or ano. Ay, ang hirap mag-decide, alam nyo yun. Nakasalala yung future ng mga bata. October na, ayan yung ating kalendaryo dito sa Hong Kong. So, nakikita nyo sobrang daming pula na nakakatuwa kasi lahat yan guys is day off. And, ang mahirap lang kapag lalabas ka lahat yan, sobrang laking gastos. Pero, ang masaya kapag overtime ka. Sobrang daming extra income yan. Kasi 7. Magkano ang isang OT mo is 1,500 pesos, 'di ba? So yung iba mas malaki pa, yung iba mas maliit. So depende kasi sa amo kung magkano yung ibibigay. So ayan, nakakatuwa na madaming pula ngayong October. Tsaka nung January, ayan, 2 buwan yan, na sobrang daming pwede ka mag-overtime o kaya pwede ka magpahinga. Ayun, saan kaya ang mga gala? Meron nga guys, 3 days sunod-sunod eh. Simula, yun, October 1, October 2, tas yung September 30. Pero pinapa-OT nila ako, so hindi rin sunod-sunod yung aking pahinga. Ang daming basura. Ang daming basura ngayon. Ay, alam nyo ba? Yung 3 overtime na yun guys. Sunod-sunod, kung magde-day off ka, ang sarap-sarap no, 3 araw na pahinga. Pag araw na ng ika-4, papasok ka na, tatamarin ka na kasi 3 araw ka nakapahinga, no? Pero hindi tayo makakapagpahinga dahil pina-OT tayo ng amo ko. So, 2 araw, October 1 and 2.
So, yung 30, off na. Off natin Sabado. Bye-bye. Thank you for watching.